Magandang umaga po sa ating mga kasamahan sa God's Beloved Christian Ministries at sa Far Eastern Evangelical Theological Seminary. Sa umaga po ito at tayo po ay magdiriwang sa ating pong pag-alaala at sa ating pong pagsamba sa ating pong Panginoong Jesucristo. Sa ilang minuto po, maganda lang po tayo at tayo po ay malapit na pong mag-umpisa. Once again po, in behalf of God's Beloved Christian Ministries, sa gawi ho ng Nueva Ecija, isa pong magandang umaga at isang masayang pagsamba para po sa ating lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ihanda po natin ang ating sarili sa ating pong pagsamba sa ating Diyos. Sabi po sa ikalawang Samuel 22:2 hanggang 3, si Yahweh ang aking tagapagligtas, matibay na muog na aking sanggalang. Ang Diyos ang bato na aking kandungan, aking kalasag at tanging kaligtasan. Siya ang aking pananggalang, sa mga marahas ay siya kong tanggulan. Umawit po tayo ng may pagpupuri sa ating Panginoon. Awitin po natin ang Made Me Glad.
matibay na muog, Yes. Panginoon, sa lahat po ng aming pangangailangan, sa lahat ng aming ikaw ay kailangan, sa lahat ng oras na Yes. ikaw ay nagiging tapat sa amin, Panginoon. Salamat. Maraming salamat po. Oh. Bagamat meron pong laganap na karamdaman namin pong nararanasan sa mga oras po na ito, Panginoon, alam po namin na meron po kaming Diyos na mas malakas, Yes. mas matibay, at wawasak sa anumang karamdaman na ito, Panginoon. Kaya in Salamat. Jesus' name, Panginoon, ikaw nga po ang mag-heal sa amin, Panginoon. Kayo nga po ang magbigay sa amin ng kalunasan na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Kaya nga po sa mga oras na pagsamba namin, sa mga oras na pasasalamat po namin na ganito, Panginoon, patuloy nga na ikaw ang manguna sa amin, patuloy na ikaw ang magbuhos ng iyong pagpapala, ng iyong karunungan sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa Roma 5, mga talatang 1 hanggang 5, ganito po ang sinasabi sa Magandang Balita Biblia. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa ng kanyang salita. Magandang umaga po sa ating lahat. Pilipinas at sa buong mundo. Isa pong magandang umaga sa inyong lahat. No? Noong pong nakaraang linggo ay tinalakay ho natin ang katotohanan na tinuturo ng Biblia na wala pong exempted sa tinatawag ho nating trials and suffering. No? Sa mga troubles sa mundong ito, wala pong exempted. No? Isa pong bagay na aking iniiwasan talakayin ay yung tinatawag ho nating kagalakan sa gitna ng pagsubok. No? Bakit po? Bakit po natin ito iniiwasan talakayin? Dahil ang pangangaral po ay katulad ng pagtatapon ng isang bumirang. No? Ipinapahayag mo ito sa kongregasyon, subalit ito ay babalik at ikaw ang unang tatamaan nito. At sino po kaya ang magnanais na tamaan ng kagalakan sa gitna ng pagsubok? No? Mas gugustuhin kong hindi isabuhay ang sermon tulad ng paksang ito, subalit po ang pagsubok. No? Kahirapan ay isang katotohanan habang tayo ay nabubuhay sa magulong mundong ito. Kaya kailangan po nating pag-aralan kung paano natin haharapin ang ganitong klaseng mga suliranin, pagsubok at kahirapan. Ang problema ayon kay Apostol Pablo at ang tamang approach o the biblical approach to trials is just plain advice, exalting in tribulation. Exalting in tribulation. Siguro pwede ho natin sabihin, baka nadala lang si Apostol Pablo ng kanyang damdamin, kaya sinabi niya, no? Nasabi niya ito. Kaya tanungin po natin ang ating Panginoon Kristo tungkol po sa ganitong klaseng paksain. Buksan ho natin ating mga Biblia sa Mateo Kapitulo 5, talatang 11 hanggang talatang 12, ay ganito po ang ating mababasa. Ganito po ang sabi ng ating Panginoon Jesus. Talatang 11, pinagpala ang mga nilalait at inuusig na mga tao at pinaratangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sa madaling salita ho, ang Biblia ho pala ay nagsasabi, maging ating Panginoon Kristo, no? Na ang mga propeta na nauna sa atin ay inusig din. No? At ang sabi ng ating Panginoon Kristo, mapalad ang inuusig dahil sa pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Tingnan ho natin si Santiago, na kapatid po ng ating Panginoon Kristo. Sa Santiago Kapitulo 1, talatang 2 at 3. Ano po kaya ang saloobin ni Santiago pagdating ho sa sinasabi po nating pagsubok? Makikita po natin ito sa Santiago Kapitulo 1, talatang 2 at 3. Ganito po ang sinasabi ni Santiago, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok.
Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. No? Ano po sabi ni Apostol Santiago? Magalak tayo kapag dumarating daw ang pagsubok. Tila nagkasundo po yata si Apostol Pablo at si Apostol Santiago. Maging ang ating Panginoon Kristo, dahil pag tayo po ay nasa gitna ng pagsubok, ang sabi, mapalad ka dahil may gantimpala ka mula sa Diyos. Tingnan ho natin ang isa sa pinakamalapit po sa ating Panginoon Kristo, walang iba po kundi si Apostol Pedro. Sa unang Pedro Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 14, ganito po ang saloobin ni Apostol Pedro tungkol po sa ating mga paghihirap. Talatang 12, umpisahan ko po sa talatang 12. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. No? Ang COVID-19, para bang di pangkaraniwan kasi buong mundo ang naapektuhan. No? Sabi sa talatang 13, sa halip magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag niya ang kanyang kalwalatian. Verse 14, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kalwalatian, ang espiritu ng Diyos. Ano pong sabi ni Apostol Pedro? Sabi niya, kayo magalak kapag tayo daw po nakikibahagi sa paghihirap, nakatulad din ng paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Kung atin pong pag-aaralan ang behavior ng mga apostol sa aklat na mga gawa, ay atin pong makikita ang katotohanan na isinasabuhay nila ang sinasabi ni Apostol Pedro, ni Apostol Santiago, at na iba po pong mga alagad. Kung ano po ang tamang response sa tinatawag po nating pagsubok. Sa Gawa Kapitulo 5, talatang 40, matapos pong dakpin ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo at matapos po silang paluin, at sila ay binilanggo, ay ganito po ang sinabi ng mga alagad. Gawa Kapitulo 5, mag-umpisa ko po sa talatang 40. Pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipinahagupit, at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Verse 41, nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak. Bakit po sila nagagalak? Dahil ho ba sila'y pinalaya? Hindi po. Sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahiyan alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sila ho'y nagagalak hindi dahil sila'y pinalaya. Sila'y nagagalak dahil sila ay nakibahagi. Nakibahagi sa kahirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Nung sina Pablo at Silas ay illegal na binugbog at ibinilanggo sa Pilipos, makikita ho natin ito sa Gawa Kapitulo 16, talatang 23 hanggang talatang 25. Ito po ang natin mababasa. Pagkatapos hampasin ang paulit-ulit, sila ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Verse 24, ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay sa kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Saan mo sila ipinasok? Sa kaloob-looban, alam nyo, yung inner chamber ng bilangguan. Hindi yung katulad ng mga bilangguan natin ngayon. Pag sinabi natin inner chamber, yun ang pinakamaduming lugar ng bilangguan. At yan ang pinakamadilim na lugar sa loob ng bilangguan. Matapos silang bugbugin ng illegal, ito po ang ginawa sa ibinalanggo sila at hindi lang ipinangaw yung kanilang mga paa at yung kanilang mga kamay doon sa butas ng mga kahoy. Ano ang ginawa ng mga alagad? Verse 25, na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ilang mga bilanggo. Ano po ang ginagawa po ni Apostol Pablo sa gitna po ng pagdurusa, sa gitna ng kahirapan, sila ay umaawit ng mga himno at pagpupuri sa ating Diyos. Sa ikalawang Korinto, Kapitulo 12, talatang 9 hanggang 10, nung si Pablo ay nagkaroon ng karamdaman, sabi ng Apostol Pablo na tinik sa laman, at ilang beses po itong pinanalangin sa Panginoon, at sabi na po, hindi siya pinagaling ng Panginoon. Ito ang sinabi at nabanggit ng Apostol Pablo. Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 10, ikalawang bahagi po ng 9, sabi niya, kaya't buong galak kong ipagmamalaki. Ano po ang response ni Apostol Pablo? Buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako
nagiging malakas. No? Ang author din po ng Hebreo ay nagbigay din po ng ganitong paalala. Sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 34, ganito po ang sinasabi, dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot ng kayo agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Nakita ho natin sa mga nakaraang talata na pinatutunayan ho ng Biblia na tama ang ganitong klaseng response. At ito po ang katuruan ng tinatawag natin New Testament sa ganitong klaseng response. Tulad ko ay hindi ito ang ating karaniwang tugon. Pwedeng nagtitiis tayo sa pagsubok dahil wala naman talaga tayong pagpipilian. Halimbawa po itong kwarantinas na ito, no? Pwedeng nagtitiis tayo. Mayroon ba hubang pag tayong pagpipilian? Kasi pag lumabas ka, hindi ka magtiis, mabibilanggo ka. No? Pero ang sabi ng turo ng Biblia, hindi ka lamang dapat nagtitiis, kung hindi habang ikaw ay nagtitiis, mayroon kang kagalakan. Bakit to? Pag-usapan ho natin mamaya, bakit ka pwede hong magalak? Bakit ka you can exalt, you can glorify in spite of trials and tribulation? No. Sa atin pong teksto sa umaga ito ay pinahayag ni Apostol Pablo ang mga blessing as a result of our justification by faith. Binanggit niya na tayo ay may kapayapaan dahil sa pagkapatawad na binigay sa atin ng Diyos. Subalit hindi po doon natatapos ang biyaya ng Diyos. Dinugtungan pa niya ng ating talata, not only this. No? Bakit pwede nating ikagalak ang pagtitiis sa gitna ng mga pagsubok? Why do we need to exalt in trials that we are experiencing today? Hindi po sinabi ni Apostol Pablo na magtiis na lang tayo sa gitna ng pagsubok. Kung hindi, ang sabi po ni Apostol Pablo, magalak tayo sa pagharap sa pagsubok. Tatlong katotohanan po ang dahilan kung bakit tayo ay dapat magalak at pwede tayong magalak sa pagharap sa pagsubok. Una, dahil alam natin ang kamay ng Diyos ang umuhubog sa atin. Pangalawa, dahil alam natin ang puso ng Diyos ang tumitiyak sa atin. At pangatlo, ang Espiritu ng Diyos ang umaalalay sa atin. God's hand is saving you. God's heart is assuring you. And God's Spirit is assisting you. Pansinin po natin ang salitang knowing. Sa Tagalog po, nalalaman ninyo. Alam na natin, magiging tama ang ating response sa pagsubok kung alam po natin ang tatlong katotohanan na ating pong binanggit na ito po'y matatagpuan sa ating pong teksto sa umaga ito sa Roma Kapitulo 5, talatang 3 hanggang talatang 5. Doon lamang po magiging tama ang ating response at alam natin hindi lamang po sa ating kaisipan at alam natin sa ating puso that we are in God's hand, na ang Diyos po natin ay kailanman hindi tayo pinababayaan. Ano po ang unang prinsipyo na dapat nating alam? Kaya pwede tayong mag-respond joyfully when trials and suffering come. Ang sabi po ng talata sa atin, alam nating hinuhubog tayo ng Diyos sa Kanyang mga kamay. Ang kahirapan pa po, pagsubok na ating pinagdaraanan at pinagdadaanan ay pinahihintulutan ng Diyos para po sa ating ikabubuti. Ang sabi po sa Roma Kapitulo 8, talatang 28, alam nating ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay. Kaya napakahalaga po ang sasabi ni Apostol Pablo, alam natin, knowing this, salita hong knowing this is in a present continuous tense. So, ibig sabihin, dapat ho natin, alam natin ang kilos ng Diyos sa ating buhay. At kung alam ho natin ang kilos ng Diyos, hindi tayo mababalisa, hindi tayo mag-aalinlangan, at hindi ho tayo matatakot sa anuman hong pagsubok na ating pinagdaraanan. Tanong, bakit ho kailangan tayong hubuging muli ng Diyos? Tandaan po natin na lahat po tayo ay nilikha ng Diyos na pinaka-espesyal. Dahil tayo lamang po, sa lahat po ng nilikha, ang hinubog ng Diyos sa magitan ng kanyang mga kamay. Tayo po ay nilikha ng Diyos mula sa abo-alabok at nilikha ho niya tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Subalit ang nilikhang ito ng Diyos ay naging marumi dahil sa kanyang mga kasalanan. Kaya na maganap na ni Kristo ang kabayaran sa ating mga kasalanan, ay may panibagong plano ang Diyos na ang unang katawang nilikha na nabahiran ng kasalanan na ngayon ay pinatawad na ng Diyos ay muling hubugin sa isang magandang layunin, ang maging katulad ng kanyang anak ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi madali ang gagawin ito ng Diyos. That is to conform us to the image of His Son. Subalit ang Diyos ay committed sa kanyang layunin at gagawin niya ang lahat ng sitwasyon, ang ating karanasan upang matupad ang dakilang layunin iyon. At kung makikita natin ito sa kanyang pananaw, you will glory in your tribulation because you know that His hand is at work
in your life. So napakahalaga po ang kaalaman, ang pagkaalam natin na sa mga bagay na nararanasan natin, ang Diyos ay magagawa. Sabi ho natin, ang unang puntos natin, God's hand is shaping us for His glory. God's hand is shaping us for His glory. Pasinin ho natin ang sinasabi ng talatang 3. Hindi lamang iyan. Anong iyan? Nagagalak tayo sa kaligtasang kaloob ng Diyos, na tayo ay dati kaaway ng Diyos, ngayon ay may kapayapaan na sa ating puso dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya tayo ay nagagalak sa Diyos at ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Ang sabi ng Apostol Pablo, ikinagagalak natin ang kahirapang ating tinitiis dahil alam nito natin ito ay nagbubunga ng pagtatiyaga at ang pagtatiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Tatlong bahagi ho kung bakit ito kung paano kumilos ng Diyos sa magitan ng mga pagsubok. Sabi ng Biblia, ito'y para sa ating ikabubuti. Bakit po ito makabubuti? Ang sabi po sa talatang ating binasa, sa talatang 3, dahil ang kahirapang ating tinitiis, ito'y nagbubunga ng pagtatiyaga. Pinag-aralan ko po ito sa iba't ibang translation. At ang iba't ibang translation ay may iba't ibang words na ginamit. Halimbawa po, sa RSV, ang ginamit po niya ay suffering produces endurance. No? Ang sabi po ng dictionary, endurance is the fact or power or of enduring an unpleasant or difficult process or situation without giving way. No? Ang endurance po, hindi ka bibigay, no? Hindi ka hihinto, hindi ka titigil, no? The ability to persevere in a task or calling. That is what we call the endurance. The Christian is called to endure in the face of trial or opposition. Pag sa paraw siya sabi natin, ang umaayaw hindi nagwawagi. That is endurance, no? Yun ho ang unang katangian. Yun ho ang dinudulot at tinatawag ho nating kahirapan. Pangalawa po, ang ginamit sa The Message ay ganito: the troubles can develop passionate patience in us. Ano po? It will develop passionate patience in us. No, hindi lamang po patience, which is one of the fruit of which is the fruit of the Holy Spirit. Ang sabi do, passionate patience. No. Sa madaling salita po, no, ang sabi niya dito, patience is the quality or virtue of patience is presented as either forbearance or endurance. In the former sense, it is a quality of self-restraint, of not giving way to anger. No. Even the face of provocation, it is attributed to both God and man and is closely related to mercy and compassion. Ano daw po yung passionate patience? Ito daw po kahit kinukulit ka, kahit inaaway ka, hindi ka nagagalit. No, hindi ka pikon. Pangatlo, ang ginamit ko sa ASB ganito, American Standard Version, tribulation worketh steadfastness. No? Steadfastness. It is the quality or state of being steadfast. No? Firmness, fixedness, and constancy. Pang-apat po, sa Amplified Version, ginamit po niya dito, pressure and affliction and hardship produces patience and unswerving endurance. Mayroon mo siya close parenthesis na fortitude. No? Fortitude. Ano po itong fortitude? Fortitude is the strength of character that enables a person to endure pain or adversity with courage. Ano po ang sinasabi po ng apat na salitang ito? Na synonymso ang bawat isa. Pero mayroon ng iba't ibang side, no? May iba't ibang side na tinatawag ho nating patience o yung pagtitiis, no? Ang bunga po ng kahirapan ay endurance ayon sa RSV. It is the ability to persevere. Nagpapatuloy. Ang patience naman po ay may capacity na hindi mapikon o magalit sa kanyang sitwasyon. Ang steadfastness naman po ay mayroong katatagan at ang fortitude ay may lakas ng kalooban. No. Ito po ang ibinubunga ng tinatawag ho nating kahirapan. Wala hong ibang kaparaanan. Wala hong ibang kaparaanan na nakikita ang Biblia maging ang Diyos. Upang tayo ay tumatag, no? Upang tayo ay tumatag sa mga pagsubok. Mayroong isang babae na lumapit sa kanyang pastor. Sabi niya, Pastor, pwede ho bang ipanalangin niyo ako sa Diyos, na bigyan ho ako ng Diyos ng patience or long suffering, no? At sila po ay nanalangin. Sabi ng pastor, sige kapatid, manalangin tayo. At tayong manalangin. Sabi ng pastor, Panginoon, aming Ama, hinihiling ko po na bigyan mo pa po ng maraming pagsubok ang babaeng ito. Nung narinig ng babae, sabi niya, Pastor, pwede ho bang tumigil muna kayo sa panalangin? Bakit po? Sabi ng pastor, ang hinihiling ko po ay
patience, long suffering. Pero ang hinihiling nyo po sa Diyos ay pagsubok. Tama po. Hindi mo po mararanasan ang tinatawag po nating patience, endurance, steadfastness, and fortitude, and long suffering without suffering. No, without suffering. Pangalawa po, ano pong resulta ng pagtsatsaga? Kung tayo po daw po may pagtsatsaga na, ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Hindi yung sinabing ikaw ay magbubunga ng mabuting pagkatao. Hindi kinakailangan mo ng katangian ng pagtsatsaga. At kapag ikaw ay mayroong pagtsatsaga, ito ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. May iba't ibang salin naman ho ito sa 4 na bahagi ng Biblia. Sa RSV, ang kanyang ginamit, endurance produces character. Tama, mabuting pagkatao. Parang yung kasabihan mo ng matatanda. Sabi nila, meron kang pinag-aralan pero wala ka namang edukasyon. No? Meron kang pinag-aralan pero wala ka namang edukasyon. Ibig sabihin siya, sabi nila, posibleng meron kang kaalaman pero hindi mo naman sinasabuhay. Parang hindi mo sinasabi nung iba sa klase ko ng ESP. No? Madali hong maging tao, mahirap magpakatao. Ayon sa The Message, ganito siya sabi, patience in turn forges the tempered steel of virtue. Ano po? Alam niyo po yung tatawag nating tempered steel, no? Ito ho yung ginagawa sa gulo ko na ginagamit ho natin. Yung mga espada ho noon kung bakit matitibay, no? At bakit matatalim mo yung mga gulo is because tawag natin tempered, no? Tempered. Dumanas ho siya, dinaan ho siya sa apoy, no? Pinukpok ho siya, kaya nga sinabi natin tempered steel, no? Sa madaling salita ho, ito ho yan, no? Ang patience, no? Na ibinigay sa atin ay nagbubunga ng isang katangian, isang matatag na kalooban, isang magandang karakter, no, na kailan may hindi kayang matitinag, no, at hindi kayang matibag sa gitna ng pagsubok. Ang ginamit ko sa ESB ganito, steadfastness produces approvedness, no, approvedness. Isabihin, no, kapag ikaw daw po ay steadfast, kapag ikaw ay may patience, mayroong perseverance, no, it will produce aprobado ka sa harapan ng ating Diyos. Yun po naranasan ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga po niyang tagumpay siya sa bundok ng Kalbaryo because of that what we call patience, endurance, steadfastness. No? Kaya ho siya naging approved sa ating Ama. Ang sa Amplified Version, ganito siya sabi, and endurance or fortitude develops maturity of character. No? Ay ibig sabihin daw po, approved faith and tried integrity. No? Approved faith and tried integrity. Sa panahon ho natin ito, ang salitang integrity ay isa pong salitang nawawala na. Na ito po ay nasa diksyonaryo, pero sa buhay ng tao ay nawawala. Pero kapag ganito daw po, ito po ang layunin ng Diyos upang ikaw ma-develop ang tinatawag nating maturity. Bakit po mahalaga ito? Tandaan natin, ang utos ng ating Panginoon Kristo is to make disciples of all nations. How to make disciples, paano sila magiging disipulo? Ang sabi sa Roma Kapitulo 8, ang magiging disipulo ay magiging katulad ng ating Panginoon Kristo. The end result na tinatawag ho nating discipleship is Christ-likeness. No? At mangyayari lang po yun kung katulad po ng ating Panginoon Kristo na daanan natin ang iba't ibang pagsubok at ito pong iba't ibang pagsubok na ito ang mag-a-approve sa atin sa harapan ng Diyos sa ating Amang sumasalangit. Pangatlo, ang sabi dito, ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Ang sabi po sa RSV again, and character produces hope. Ang sabi po sa The Message, keeping us alert for whatever God's will do next. In alert expectancy such as this, we never let feelings shortchanged. No, ang sabi sa ASB ganito, approvedness produces hope. Sabi po sa Amplified, and character of this sort produces the habit of joyful and confident hope of eternal salvation. Ano po siya sabi ng Biblia? Ang mabuting pagkatao daw po ay nagbubunga ng ng pag-asa. Bakit po? Pasinin po natin. Ang paghihirap ko ay kaparaanan ng Diyos upang alisin ka sa pagtitiwala sa sarili, alisin ka sa pag-asa sa sarili, at ilipat ang iyong pagtitiwala, pag-asa, tanging sa Kanya lamang. God is breaking you to mold you again into His likeness. Ano pong halimbawa ni Daniel? Nung siya po ay inakusahan, ni hindi ho siya nagreklamo, ni hindi ho niya dinipensahan ang kanyang sarili, ni hindi ho siya nakiusap kay Haring Dario, bagkos siya tinanggap niya ang anumang kahatulan na ibibigay sa kanya ng kanyang hari.
bilang pagpapakita ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. At sa katotohanan po, si Haring Dario pa nga po, si Haring Dario pa nga po, ang nagbigay sa kanya ng ganitong klaseng bendisyon. Hindi ho nagtampo si Haring Dario sa kanya, bagamat sila ho'y magkaibigan. No. Ano pang sinabi ni Haring Dario? Ang sabi ni Haring Dario, na mayroong kalungkutan sa kanyang puso bago siya ihulog sa yungib ng mga leon. Ang sabi niya, ingatan ka nawa ng Diyos na iyong pinagtitiwalaan. At bago ho nung si Daniel ho, kinabukasan, pagdunga ho ni Haring Dario, ang tanong ni Haring Dario kay Daniel ay ganito, Daniel, iniligtas ka ba ng iyong Diyos na iyong pinagtitiwalaan? Kung alam natin ang ginagawa ng Diyos ay para sa ating ikabubuti, kahit tila masakit o mahirap, di ba matutuwa tayo? We could glory in our tribulation at magpapaubaya pa tayo dahil alam nating walang gagawin ng Diyos para sa ating ikasasama o ikapapahama, kundi para sa ating ikabubuti upang bigyan tayo ng mabuting kawakasan. Kung tayo ay tutugon na mayroong pagkatakot at pag-aalala, sinasabi ng Apostol Pablo na hindi natin kilalang lubusan ang ating Diyos. Subalit kung ikaw ay nagtitiwala na pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan, at dahil dito ay nagagala ka sa kabutihang ginawa ng Diyos, ay dapat ka rin magtiwala sa magandang layunin ng Diyos sa mga pagsubok na ating dinaranas at dapat din nating ipagpasalamat sa Kanya. Dahil sa pag-asang idinudulot nito sa ating mga puso, ang karanasan natin sa nakaraan, ang mga tagumpay natin sa nakaraan, ang magpapatibay sa atin sa hinaharap. Ito ang nagpapatibay at magpapatibay sa atin, sa ating pag-asa, na sa Diyos ay wala tayong pagkabigo, kundi sa tamang panahon at sa tamang kaparaanan ay magaganap ang kanyang mabuting layunin at kalooban para sa atin. Huwag lang po tayong mawawala ng pag-asa dahil siya mismo ang tumitiyak sa atin ito. Kung alam mo natin na sa ating pinagdaraanan ngayon, o ano man ang pinagdaraanan nyo sa buhay, na ang kamay ng Diyos ang humuhubog sa atin. Ginagamit ng Diyos ang kahirapan upang mahubog tayo sa maging kahawig ng ating Panginoong Kristo na mayroong magandang layunin ang Diyos. Kung alam lang po natin iyon at alam natin ito sa ating ikabubuti, di ba tayo'y magagalak? Karaniwan po natatakot tayo kapag tayo maharap sa ganitong mga klaseng pagsubok. Halimbawa po, nung in-extend na naman ng Pangulo hanggang Mayo 15, di ho ba nakakatakot? Bakit? Ay sa mahigit pong isang buwan, nakasustain tayo. But another extension, 3 linggo na naman po ang ating pong iintayin. No. Pwede ho tayong matakot kung wala po tayong inaasahan. Kung wala pong gumagawa para sa atin habang tayo'y nakahinto. Pero kung alam po natin na kahit tayo'y nakahinto, ang Diyos natin ay hindi natutulog. Alam natin na kung tayo kahit na nakahinto at walang ginagawa, ang Diyos natin ay kumikilos para sa ating ikabubuti. At ang sitwasyon natin ito ay gagamitin ng Diyos para sa ating ikabubuti. Ang tamang response po is to believe in God and to be joyful in situation such as this. Bagamat mahirap pong, sabi-habing mo sa inyo, mahirap isabuhay. Pero kung nalalaman natin, hindi lamang po sa ating kaisipan, at nalalaman natin sa ating puso, na ang Diyos natin ay hindi natutulog sa kapanahunan ito, at siya'y kumikilos para sa ating ikabubuti. Mayroon ho siyang ginagawang hindi natin alam, pero ito'y para sa ating ikabubuti. May hinuhubog po siya para sa ating katawan. Mayroon po siyang hinuhubog na karakter sa ating pagkatao. Mayroon po siyang inaayos sa ating pagkatao para sa ating kabubuti. Tayo po'y mag-respond in joyfulness sa mayroong kagalakan sa ating mga puso dahil alam nating tayo'y nasa kamay ng ating Diyos. At pangalawa pong katotohanan na makikita ho natin dito sa ating mga talata. Hindi lang po ang Diyos po ay gumagawa sa iyong sitwasyon, kundi ang puso din po niya, hindi lamang ang kamay niya ang kumikilos sa iyo, ang puso din po niya ay binibigay niya sa iyo. Ang puso din po niya ay binibigay po niya sa iyo.
Sinasabi po sa talatang 5 ay ganito, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ano daw po? Hindi po tayo binibigo ng pag-asang ipinagkaloob ng Diyos sa atin sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Sinasabi po ng talata, kung alam mo na hawak ng Diyos ang iyong buhay at alam mo din at nagtitiwala ka na hindi ka mabibigo o hindi mabibigo ang Diyos sa kanyang mabuting hangarin para sa iyo. Dahil dito mas lalo pang tatatag at itibay ang iyong pananampalataya. Dahil ang pagsubok ay hindi magwawakas upang sirain ka o paipahiya ka, kundi upang maipadama ng Diyos sa iyo ang kanyang dakilang pagmamahal na ibinuhos niya sa ating mga puso. Ang salitang ito ay nagpapahayag ng kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos na ipinadama niya sa atin noon tayo ay makasalanan pa. Kung noon nga po tayo makasalanan pa, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang tayo mapalaya sa pagiging alipin na kasalanan, mapalaya sa kapahamakan ng impyerno, mas lalo na tayo magtitiwala sa kanyang dakilang pag-ibig na mag-iingat sa atin dahil nung dati hindi pa tayo makasala, hindi pa tayo matuwid sa harapan ng Diyos, ay minahal na tayo ng Diyos. Mas lalo na po kaya ngayon na tayo binilang ng Diyos sa kanyang pamilya. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ang mag-iingat sa atin. Dahil dati, sabi natin, nung wala pa tayo kay Kristo, minahal na tayo ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa. Ito may mababasa ko na sa talatang 8. Bakit hindi tayo binibigo ng ating pag-asa? Ang sabi po sa Roma 10, talatang 11, ay ganito po ang ating mababasa. Anyone who believes in Him will never be put to shame. Ano po ang sabi ng Biblia? Anyone who believes in Him will never be put to shame. Ang sino mang nananampalataya sa Kanya ay kailanman hindi mapapahiya. Ano po ang tinutukoy ditong pag-asang ito na hindi bumibigo sa atin? Hindi tayo binibigo ng ating pag-asa dahil ang ating pag-asa ay nakasalig kay Kristo. Kung ang ating po pag-asa ay nakasalig sa Diyos, hope in God because He has a good plan for you. Hope in God because you'll see His goodness. Hope in God because of His abundant goodness. Hope in God because He will fulfill His purpose in you. Hope in God because He will complete what He started. Hope in God because He will establish your plan. Hope in God because He will lead you. Hope in God because your path grows brighter each day. Hope in God because you are His workmanship. Hope in God because all things work together for good. Keep hoping in God. Keep hoping in God. Bakit tayo may pag-asa? Dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Ang kanyang salita ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. At hindi lang po ng pag-asa, katotohanan, no? Assurance of that hope. God has given us an assurance of that hope. At ang assurance ay ang ating Panginoon Kristo. Hindi po tayo masaya sa mga pagsubok na naranasan natin at dinaranas natin dahil hindi natin ito maintindihan. Dahil tila walang pag-asa, dahil tila walang katuturan, dito po tayo susubukin sa ating pananampalataya. Kung tayo po ay patuloy na magtitiwala kahit anong sitwasyon ng ating buhay, kahit hindi mo man naunawaan, patuloy ka pa rin magtitiwala at aasa sa Diyos na nagpatunay na kahit sa ating kasalanan na hindi na tayo iniwan at kinalimutan. Ang sinasabi ng Diyos, hindi mo kailangang maintindihan ang iyong sitwasyon. Ang kailangan mo magtiwala. Magtiwala ka sa puso ng Diyos. That at the end, ang lahat ay para sa ating ikabubuti. Dahil hindi lamang tayo maasa sa isang pangako, kundi sa nangangako sa atin dahil si Jesus ang ating buhay na pag-asa. Hindi lamang po ang salita ng Diyos ang ating pag-asa, si Jesus po mismo ang ating buhay na pag-asa. Higit po sa lahat, ang pagsubok ay kaparaanan ng Diyos. Ang sabi po sa unang Pedro Kapitulo 1, talatang 3. Unang Pedro Kapitulo 1, talatang 3 ay ganito po ang ating mababasa. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo na siya naging dahilan kung bakit magkaroon tayo ng pag-asa. Ay binuhay tayo sa isang bagong uri ng buhay na pag-asa. Ang ating pong inaasahan hindi po patay, kundi ang ating pong inaasahan ay buhay.
Ang ganitong tugon sa kahirapan ay pagpupuri sa Diyos dahil sa tao walang pag-asa. Samantalang kung kay Jesus tayo titingin, siya ang buhay na pag-asa. Higit po sa lahat, ang pagsubok ay kaparaanan ng Diyos upang ipadama ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal dahil anak lamang po ng Diyos ang kanyang sinusubok. At kung tayo magtitiwala sa Kanya, ang lahat ng kaparaanan ay para sa ating ikabubuti, tulad ng pananampalataya ni Job. Sa Job, Kapitulo 23, talatang 10, ay ganito po ang ating mababasa na binanggit ni Job. Matapos siyang subukin ng Diyos, habang siya ay nasa gitna ng pagsubok, ay ganito po ang kanyang sinasabi. But He knows the way that I take, that when He has tested me, I will come forth as gold. Ano pong sabi ni Job? Alam ng Diyos ang landas na kanyang tinatahak. Alam ng Diyos na alam niya na siya'y sinusubok lamang ng Diyos. At pagkatapos niyang subukin, siya ay lalabas tulad ng isang dalisay na ginto. Nung si Pedro po, bago po ipako ang ating Paiso Kristo nung gabing, siya po ay sinabihan ng ating Paiso Kristo na siya'y itatatuan niya na 3 beses. Ang sabi ng ating Pesos kay Pedro ganito, hiniling ng Diablo at ipinagkaloob naman sa kanya na ikaw ay ligligin. No? Ang mga mananampalataya dumadaan sa tinatawag nating pagliliglig. Para hong yan sa treasure ng palay. No? Kinakailangan mo ng ligligan, igigan. Bakit to? Para maiwalay ang ipa sa tunay na tinggas na palay. Ganon din po sa ating buhay. Dumaranas po tayo ng pagliliglig upang upang alisin ng Diyos ang mga ipa sa ating buhay, ang mga kayabangan sa ating buhay, ang mga pagtitiwala sa ating sarili, ang mga inaasahan natin, at wala hong ititira ang Diyos kundi tanging siya lamang ang ating pagtitiwalaan upang kung dumaas man tayo sa mga pagsubok, walang pag-aalinlangan sa ating puso na handa ho nating ibigay, ialay ang ating buhay dahil alam nating ang buhay natin ay nasa kamay ng ating Diyos at ang kanyang puso ay pinakita niya ipinadama niya sa atin na tayo minahal niya with an everlasting love. Sabi ni Job sa kanyang patotoo, ako'y lalabas na tulad ng ginto. Ang ginto po ay hindi nagiging perpektong ginto kung hindi po dumadaan sa apoy. Ito po ay ilang ulit na isinasalang sa apoy upang ito po ay maging dalisay. No, upang maganap niya ang tinatawag nating 99.99% purity. Pero ang gusto ng Diyos ay hindi lang 99.99% but 100% absolute purity. Wala hong ibang pwedeng pagdaanan. Wala hong ibang pwedeng kaparaanan maliban po sa pagsubok, maliban po sa kahirapan. Dahil ito po ang magpapatunay, ito po ang magpapatibay ng ating pong pananampalataya. Bakit po si Abraham masaya ho niyang naihandog ang kanyang buhay na anak? Dahil alam ng Diyos na ang ginagawa ng Diyos ay para sa kanyang ikabubuti. Kung alam lang po natin na ang ginagawa ng Diyos, ang ating karanasan ngayon, ay alam natin na ito'y ginagawa ng Diyos at ginagamit ng Diyos para sa ating ikabubuti, at ito ang kaparaanan ng Diyos upang ipakita sa atin ang kanyang lubos na pagmamahal. Di po ba? Lubusan din tayong magtitiwala sa Kanya. At alam natin sa magitan ng mga karanasan to, lalabas tayong isang katulad ng ginto sa harapan ng ating Diyos. Ang pagsubok po ay isang nakatagong oportunidad na may kalakip na gantimpala na magtatagumpay at isang katotohanan ang matatagpuan natin sa Biblia. Nais ng Diyos na tiyakin na makakamit natin ang tagumpay dahil hindi niya tayo pinabayaan na mag-isa. Binigyan niya tayo ng kanyang banal na espiritu bilang ating gabay, tagapagturo at katibayan na ang lahat ng pangako ng Diyos ay tiyak at totoo. Dahil po sa ating mga puso ay inirigay ng Diyos ang tinatawag nating pag-asa, ang pinagmumula ng ating pag-asa. Mayroong deposito na ibinigay ang Diyos sa atin. Ito'y walang iba kundi ang kanyang banal na espiritu. Ano po ang role ng banal na espiritu sa ating mga buhay? Ayon po sa Efeso Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 14, ganito po ang ating mababasa. Sa magitan ni Kristo, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang lubos
nang lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay purihin ang kanyang kaluwalhatian. Ano po? Ano po yung significance ng banal na Espiritu na ipinagkaloob po ng Diyos sa atin? Ito daw po selyo na ikaw ay pag-aari ng Diyos. At kailanman hindi ka na maaagaw ninuman sa kamay ng Diyos. Pangalawa, ito daw po ay paunang deposito. No. Ito'y katibayan. Ebidensya. Ano po? Na makakamit natin ang lahat ng inaasahan natin sa salita ng Diyos. Na makakamit natin ang inaasahan natin. Ano inaasahan natin? Ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na kapiling ng Diyos. Ito po'y makakamit natin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Dahil ang Banal na Espiritu ang deposito at katibayan na tayo ay anak nga ng Diyos. Ang sabi sa Roma Kapitulo 8, talatang 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay ang mga anak ng Diyos. Ang sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, kung tayo lalakad ng ayon sa Banal na Espiritu, mababasa ko natin sa Roma Kapitulo 8, makakaiwas po tayo sa gawa ng laman. At kung tayo lalakad ayon sa batas ng Banal na Espiritu, mararanasan po natin ang tunay na buhay sa piling ng Diyos. At sa pong bagay ang kadatotohanan, ang kinaroroonan ng Banal na Espiritu ay siya lamang po ang anak ng Diyos. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay ang mga anak ng Diyos. Sa isang sermon po ni James Boyce sa aklat po ng Romans, ay ganito po ang kanyang conclusion. Nais ko pong basahin sa wikang Ingles. James Boyce concludes his sermon on these verses by telling about how the church in China grew exponentially during the terrible persecution under the communism. An American student was going to Hong Kong to study the Chinese church. Before he left the States, a friend asked him, if God loves the Chinese church so much, why did he allow so much suffering to come upon it? The student had no answer. But after he had traveled to China and had talked in depth with many Chinese Christians, he decided to go back to America and ask his friend this question. If God loves the American church so much, why hasn't He allowed us to suffer like the Christian church in China? It is a good question because trials are not to harm us. Rather, God uses them to shape us into the image of Christ. He uses them to strengthen our hope of heaven. Trials are a part of all the things that He works together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Even as strange as it may seem, we can exalt in our tribulation. Why we need to apply the biblical response to trial and tribulation? Because God is perfecting you with His hand. Because God is perfecting you with His hand. Tayo po ay nasa kamay ng Diyos at ginapineperpekto tayo ng Diyos sa Kanyang kamay. Wala hong nararanasan tayo na hindi ho ayon sa plano at magandang kalooban ng Diyos. Pangalawa, God is assuring you with His heart. Ang puso ng Diyos ang nagbibigay sa iyo ng ng katunayan at katibayan. At ang puso ito ay pinatunayan ni Kristo ng Diyos sa pagbibigay ng Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Kristo. Pangatlo po, God's Spirit helps you to be Christ-like. Ang Espiritu ng Diyos ang tumutulong sa iyo para maging katulad ng ating Panginoon Kristo. Mayroon pong isang lumang himno. Ang title po, Have Thine Own Way, Lord. Have Thine Own Way, Lord. Ang sabi po sa mensahe ng Zoe ganito, Have Thine Own Way, Lord. Have Thine Own Way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after Thy will, while I am waiting, yielded and still. Have Thine own way, Lord, have Thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in Thy presence humbly I bow. Have Thine own way, Lord, have Thine own way. O for my being, absolute way, filled with Thy Spirit, till all can see Christ only always living in me. Ang nais ng Diyos, makita si Kristo sa ating buhay. Kaya pinagdaranas tayo ng mga pagsubok at kahirapan ito. We could glory in our trials and tribulation. Because if we glory in our trials and tribulation, Christ will be seen in us and our God will be glorified. Let God's Son finish His work for you. Let God's Son finish His work in you.
because you're in good hands if you're in God's hand. Even if you don't understand, trust His heart. Even if you don't understand, trust His heart. And let the Holy Spirit be your guide, and the product in you is Christ-like. I repeat, let the Holy Spirit be your guide, and the product in you is Christ-like. That is my prayer. In Jesus' name. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're doing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, Yes, Lord. use me and fill me. I give my life to the Father's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life to your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're doing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me and fill me. I give my life to the Father's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Opo, Ama, ang aming pong buhay. Kami po ay mga putik sa inyong mararanasan. Kami po ay nagtitiwala na ang lahat po ng bagay ay para po sa aming ikabubuti. Salamat po, Ama, sa kahirapang ito na dinaranas po ng aming mundo ngayon. Ito po ay pinahintulot nyo para po kami magtiwala at tumasa lamang sa inyo. Patawad po, Ama, sa aming pong pag-aalinlangan. Patawad po, Ama, sa aming pong pagtitiis, pero wala pong pag-asa. Ilagay niyo po sa amin, muli po ipalala niyo sa amin ang katibayan at katatagan ng aming pag-asa sa aming Panginoon Kristo. Na ang Diyos ho namin na nangako ay tiyak at totoo. Na ang inumpisahan ng Diyos ay kanyang tatapusin. At ang aming karanasang ito ay para sa aming ikabubuti.
Yamang ito'y alam ho namin, Ama, hayaan niyo pong ang kapangyarihan ng inyong salita ang manghawak at magpatibay sa aming pananampalataya. Ito po'y magpatatag sa amin sa gitna ng kahirapang dinaranas po na inyong iglesia sa mundong ito. Sa gitna po ang mga kahirapang dinaranas ng aming mundo. Ilagay niyo po sa puso ng aming mga kapatid na hindi po kayo natutulog. At sa ganitong klaseng sitwasyon, Ama, kami po'y nasa inyong mga kamay. Hayaan niyo po kaming magpahinga, O Diyos, sa inyong mga kamay sa panahon ito. Sa panahon ng kahirapan, maranasan ho namin ang iyong mayamang pagyakap, ang inyong mainit na pagmamahal, sapagkat kami minahal niyo nung kami makasalanan pa, at alam po namin hindi niyo kami pababayaan sa ganitong klaseng sitwasyon. Ilagay mo po sa amin, Ama, ang sapat na pananampalataya, ang matibay na loob at ang katatagan ng aming mga puso, na ang Diyos kailanman hindi kami mapapapahiya sa ganitong klaseng sitwasyon, at bagkos kami pa nga ipopromote ang aming Diyos, dahil dito'y mapapatunayan namin na ang Diyos namin ay tunay ngang makapangyarihan, at in spite of this COVID-19, God is in control. Salamat po, O Diyos, sa inyong pong paalala, sa inyong pong mga salita. Tulungan niyo po ito, kapag Panginoon ay magbigay ng kalakasan sa amin pong mga nanghihinang mga kapatid. Palakasin mo po uli, O Diyos, ang inyong iglesia. Sa magitan, O dito, O Diyos, ang iglesia mo'y bumangon at sa magkaroon ng pagkakataon sa magitan ng pagsubok na ito, sa magitan ng kahirapan ito, mas lalo pang maraming mananampalataya ang magpatotoo ng inyong kapangyarihan, magpatotoo ng inyong kapangyarihan, magpatotoo ng inyong pag-ibig, magpatotoo ng inyong dakilang Panginoon. Tumutugon po kami, Ama, ayon po sa iyong kahilingan. Kahilingan na dapat po kami magkaroon ng kagalakan sa aming mga puso. Kagalakan dahil alam namin na ang kahirapang aming pinagdaraanan na ngayon ay para po sa aming ikabubuti. Ito po'y magbumunga sa amin ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay magbubunga ng mabuting karakter, at ang aming karakter ay magbubunga ng pag-asa. At higit sa lahat, ang puso mo ay tiyak at lubos ang dakilang pag-ibig sa amin. Salamat din po sa inyong banal na Espiritu. Puspusin niyo nga po ang inyong anak. Bigyan niyo po ng katapangan at katatagan upang magpatuloy na manindigan at ipagkatiwala sa inyo ang lahat ng bagay at ipahayag ang inyong dakilang kapangyarihan. Once again, O Lord, kilusin niyo po ang inyong iglesia sa buong mundo. Salamat po, Panginoon. At sa bawat po sa amin na umaasa sa inyo, igawan niyo po sa amin, Ama, ang inyong pong mayamang pagpapala at bendisyon. Ang patuloy na pag-ibig ng Diyos Ama, ang paglilitas ng ating Paiso Kristo, ang pag-iipisang tanglaw gabayan ng Santong Espiritu, ang sumati nawang lahat mula noon at magpakailanman. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.